Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 471. Nakulong. Sa wakas, magpapakita ka na rin. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong umatake. Hanggat maaari niyang makuha ang Celestial Wolf Territory Lords Yin at Yang Ring, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Kung gayon, ang pagpatay sa Demon Lord ay isang piraso ng cake. Hindi nagtagal, nakatakas ang Demon Lord mula sa katawan ng Celestial Wolf Territory Lord. Ang katawan na ito ay nauubusan ng vital energy. Nanatiling mapagbantay si Yezuan. Ngayon lang, ginalaw ng Demon Lord ang kanyang katawan ng ganito. Hindi niya hinayaan ang sarili niyang mahulog ng ganoon kadali. Nakalabas na siya. Sa wakas ay nakatakas ang Demon Lord mula sa katawan ng Celestial Wolf Territory Lord. Pagkatapos makatakas, mabilis siyang sumugod kay Yezuan. Ayoko na ng Yin at Yang Ring. Papatayin muna kita, sigaw ni Yezuan sa kanyang puso. Naglunsad siya ng ilang Prime Purity Demon Slaying Slashes sa Demon Lord. Gayunpaman, ang nakalimutan niya ay ang huling pagkakataon na ang bilis ng isang Demon King ay biglang tumaas ng paputok. Ngayon, nakita niya ulit ito. Anak, tapos ka na. Demonic Disintegration Technique. Ang Demon Lord ay umungal sa kanyang puso. Bigla niyang pinabilis ang kanyang bilis at naiwasan ang Prime Purity Demon Slaying Slashes sa isang iglap. Dumiretso siya sa katawan ni Yezuan. Ang Prime Purity Talisman na kinapitan ng katawan ni Yezuan ay ganap na walang silbi laban sa Demon Lord. Agad itong sinunog ng demonyong enerhiya. Ito, nanlaki ang mata ni Yezuan. Sa sandaling ito, naramdaman na niya ang isang aura na tumutusok sa kanyang utak. Mabilis na nawala ang kanyang kamalayan. Hindi ako papayag na sakupin niya ang katawan ko. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Alam niya na kung gusto ng Demon Lord na kunin ang kanyang katawan, kailangan niyang burahin ang kanyang kaluluwa. Kung ang Demon Lord ay nagtagumpay sa pagkuha sa kanyang katawan, kung gayon kahit na ang Demon Lord ay umalis, siya ay magiging isang walang laman na shell na walang kaluluwa tulad ng Heavenly Wolf Territories Lord. Ang kanyang paghahangad ay nakikipaglaban sa Demon Lord. Anak, huwag ka nang lumaban. Walang kwenta, huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang asawa mo. Gagawin kitang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang boses ng Demon Lord ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Inaakit niya si Yezuan at pinahina ang kamalayan ni Yezuan. Seek your mother. I'll find my wife, my father, and my brother-in-law myself. Get the F*** off. Nagmura si Yezuan habang lumalaban siya. Nasa isip ni Yezuan na sabihin, ang kanyang lakas ng loob. Kung si Yezuan ay si Ye, siya ay napawi na ng Demon Lord. What a stubborn brat, para mawala sa akin. Ang Demon Lord ay umungal. Mawala ang F*** ko sa'yo. Panipi, si Yezuan ay was. Siya nang kayo ay ng kanyang nang para kay Ye. At si Yezuan ay nasa isang standoff. Dapat sabihin na ang paghahangad ni Yezuan ay ang pinakamalakas na Demon Lord na nakita kailanman. Ang Demon Lord ay lumaban ng 5 minuto ngunit hindi niya nagawang sirain ang lakas ng loob ni Yezuan at sakupin ang kanyang katawan. Bastard, hindi mo kayang sakupin ang katawan ko. Umalis ka na dito. Nagmura si Yezuan sa kanyang isipan. Nagulat din siya sa kanyang malakas na paghahangad. Imposible. Hindi naging madali para sa akin na makahanap ng isang katawan na katulad mo. Paano ko ito bibitawan ng ganoon kadali? Off. 5 minuto pa ang naging stalemate ng dalawa. Nakakulong pa rin sila sa isang pagkapatas. Galit na galit ang Demon Lord. Hanggat kaya niyang sakupin ang katawan ni Yezuan, makakapaghiganti siya pagkatapos ng isang panahon ng liblib na paglilinang. Sa kasamaang palad, ang paghahangad ni Yezuan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Tinansya niya na hindi niya magagawang sakupin ang katawan ni Yezuan kahit na lumaban siya sa isang araw. Kaya, nagpasya siyang lumabas muna at hulihin si Yezuan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang gumiling sa lakas ng loob ni Yezuan. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan siya. Napagtanto niya na hindi niya magawang umalis sa katawan ni Yezuan.
Siya ay nakulong. Mabaho brat, anong ginawa mo? Hindi ako makalabas. Sigaw ng Demon Lord sa isip ni Yezuan. Hindi makalabas. Nagulat si Yezuan. Sabik siyang umalis ang Demon Lord sa kanyang katawan. Paanong hindi siya makalabas? Sa sandaling ito, muling sumigaw ang Demon Lord. Ang gininto ang dantian na iyon, ano ba yan? Kinulong ako. Golden Dantian. Huminto si Yezuan. Golden Dantian, hindi ba yon ang devouring system? Brat, bilasan mo at palabasan mo ako. Kung hindi, mamamatay ka sa isang malagim na kamatayan. Nataranta ang Demon Lord. Kung siya ay nakulong sa katawan na ito, nangangahulugan ito na hindi na niya maaaring sakupin ang mga katawan ng ibang tao. Kung papatayin si Yezuan, magkakalat ang kanyang kaluluwa. Paano ko malalaman kung paano lalabas? Galit na sabi ni Yezuan. Damn it, hindi mo alam. I can't wait to chase you out. Bakit naman kita hihigpitan? Sagot ni Yezuan. Damn it, mabahong brat. Huwag kang gagawa ng katangahan. Kung hindi, papatayin kita kahit kailangan kong sirain ang sarili ko. Nataranta ang Demon Lord. Ngayon na siya ay nakulong sa katawan ni Yezuan, hindi niya makontrol ang katawan ni Yezuan. Kung magpakamatay si Yezuan ngayon, mamamatay din siya. Molditika, bilasan mong lumabas. Your golden dantian is restricting me. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Paano ko malalaman? Nagsimula silang magmura sa isa't isa, diretsyong nagmumura sa magulang at ninuno ng isa't isa. Pagkatapos, napagtanto ni Yezuan na may mali. Tao ka noong nabubuhay ka. Nagtatakang tanong ni Yezuan. Kalokohan, nag-cultivate lang ako ng demonic arts at nasugatan ako ng husto at tinatakan ng kontrabida. Wala akong choice kundi maging ganito. Sumagot ang Demon Lord. Kung gayon saan nanggaling ang ibang mga demonyong nilalang? Tanong muli ni Yezuan. Nabuo sila mula sa demonyong chi na aking inilabas sa mga nakaraang taon, sagot ng Demon Lord. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan. May isang grupo ng mga demonyong nilalang na pinigilan sa ilalim ng Shangqing Palace sa Celestial Wolf Island. Sa katunayan, mayroon lamang Demon Lord sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, napakaraming demonyong nilalang ang ipinanganak. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Ang Demon Lord ay nakulong sa katawan ni Yezuan. Ito ay isang timer. Kung hindi nag-iingat si Yezuan at kinuha ng Demon Lord ang kanyang katawan, kung gayon siya ay malalagay sa problema. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na sipain ang Demon Lord sa kanyang katawan. Brat, this golden dantian is not under your control. Hindi ko nakukunin ang katawan mo, basta tulungan mo akong makumplito ang isang bagay. Biglang tanong ng Demon Lord. Ano? Nagtatakang tanong ni Yezuan sa kanyang isipan. Naging ganito ako dahil sa Shangqing Palace, kaya gusto kong tulungan mo akong sirain ang Shangqing Palace. Kapag tapos na ito, ako na mismo ang sisira. Sagot ng Demon Lord, sisirain ang Shangqing Palace. Sinisira ang sarili. Tanong ni Yezuan, alin ang tinutukoy mo? Panipi, ang Shangqing Palace ay tila may mga sangay sa maraming teritoryo. Ang Shangqing Palace sa Celestial Wolf Island ay isa sa kanila. Ang Shangqing Palace sa Celestial Wolf Island ang pinakamaagang isa. Pagkatapos noon, ang mga eksperto ng Shangqing Palace ay pumunta sa Celestial Wolf Island at nagtayo ng isa pa. Inilista pa nila ito bilang pangunahing sangay. Gayunpaman, gusto kong sirain mo ang lahat ng Shangqing Palaces, sabi ng Demon Lord. Lahat sila, Kabanata 472. Isang sikretong hindi ipinapasa. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong muli ni Yezuan. Kung hindi ka pumayag, pwede lang tayong mapahamak ng magkasama. Hindi ko kayang kunin ang katawan mo, pero hindi ibig sabihin na hindi kita mapapatay. Nang hindi na hinintay na magsalita si Yezuan, idinagdag niya, ang mga tao mula sa Supreme Pure Palace ay hindi rin mabubuting tao. Sa panlabas, tila nilipol nila ang lahat ng masasamang nilalang, ngunit sa totoo lang, lihim nilang hinuhuli ang mga taong naglilinang ng demonic daw, ginagamit sila upang alagaan ang mga demonyong nilalang, at pagkatapos ay pinapatay sila at pinapatay ang mga tulad ng demon. Matapos itong marinig ni Yezuan, labis siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang Shangqing Palace. Anong uri ng mga eksperto mayroon ng Shangqing Palace sa Tianzhu Territory? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong.
Minsan akong kandidato para sa Shangqing Palace's Palace Master, ngunit may ibang tao ang tumambang sa akin at malubhang na sugatan para makuha ang posisyon. Sa oras na iyon, nakabukas na siya ng 65 veins. Kung nabubuhay pa siya, baka naabot na niya ang tuktok ng Earth Vein o Heaven Vein. Sumagot ang Demon Lord. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata at naisip, kung hindi mo nilinang ang Devil daw, bakit niya gagawin iyon sa iyo? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Paano kung galitin niya ang Demon Lord at naging dahilan para sirain niya ang sarili? Pick of Earth Vein, I only have 40 veins. Paano mo gustong ipaghiganti kita? Tanong ni Yezuan. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi mo ba madadagdagan ang iyong kaharian? Maaari ka munang magsimula sa mahihinang palasyo ng Shangqing na iyon. Pagkatapos lumakas ang iyong lakas, maaari kang pumunta sa teritoryo ng Tianzhu. Sabi ng Demon Lord. Ganun ba? Biglang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Bagamat pumasok ang Demon Lord sa kanyang isipan at binasa ang kanyang mga alaala, tila hindi niya alam ang tungkol sa devouring system. Alam niya lang na may espesyal na paraan si Yezuan para mabilis na mapataas ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang sistema ng paglamon ay ang sistema ng paglamon. Maaari pa itong ipagpalit sa God-rank bloodlines. Paano ito makokontrol ng isang demonyo ng Soul Essence Realm? Maaari kitang tulungan, ngunit mas mabuting tuparin mo ang iyong salita, sabi ni Yezuan. Huwag kang mag-alala, naging ganito na ako na hindi tao o multo. Hanggat tinutulungan mo akong sirain ang Shangqing Palace, sisirain ko ang sarili ko. Siguradong hindi na ako babalik sa sinabi ko. Mataimtim na sinabi ng Demon Master. Bagamat ayaw ni Yezuan na makipagtulungan sa kanya, mayroon bang ibang paraan? Pakiramdam ni Yezuan ay sobrang walang magawa. Una, bumaba siya at kinuha ang Universe Ring of the Palace Lord of Shangqing Palace, pagkatapos ay nilamon ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang isip, maaari mo bang ipatawag ang iyong hukbo ng demonyo? Bagaman ang mga demonyong ito ay nilikha ko, mayroon silang sariling kamalayan. Maliban kung ako ay napakalapit sa kanila, hindi ko sila makokontrol, sagot ng Demon Lord sa isip ni Yezuan. Pagkatapos ay iikot ako sa Heavenly Wolf Island at gagamitin ang iyong mga sundalo para makalusot. Okay lang ba iyon? Tanong ni Yezuan. As you wish. Mamatay man silang lahat, wala itong kinalaman sa akin. Ang Demon Master ay walang malasakit. Dahil iyon ang nangyari, mabilis na umalis si Yezuan. Hanggat nasa malapit ang mga demonyong iyon, maaari silang kontrolin ng Demon Master. Gayunpaman, si Yezuan ay isang tao lamang. Kahit na ang bilis niya, malamang naaabutin siya ng isang buwan para umikot sa Heavenly Wolf Island. Gayunpaman, ang ganitong paraan ng pag-level up ay mas matatag. Sa oras na natapos na ni Yezuan ang paglilinis ng demonyong hukbo, ang kanyang kaharian ay tumaas din sa 48 linya ng ley. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kalaki ang demonyong hukbong ito. Mayroong hindi bababa sa ilang milyon sa kanila. Sa ilalim ng kontrol ng Demon Master, ang demonyong hukbong ito ay nasa awa ni Yezuan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay lubhang kasiya siya. Makalipas ang isang buwan, ang mga meridian ni Yezuan ay direktang nagbukas din hanggang 52 linya ng ley. Nagbukas siya ng kabuuang 8 linya ng ley. Gayunpaman, pagkatapos ng binyag ng demonyong hukbo, ang Heavenly Wolf Island ay ganap na hindi nakikilala. Sa daan-daang milyong tao, ilan na lamang ang natitira. Ito ay sadyang napakatrahedya tingnan. Matapos malaman ang numerong ito, walang pakialam ang Demon Master at malamig na sinabi, Humph, hindi mo ako masisisi sa bagay na ito. Isisi mo ito sa purong palasyo. Si Yezuan ay hindi gustong makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikon at direktang umalis sa Heavenly Wolf Island para sa Bloodcliff Continent. Sa kabutihang palad, ang Demon Master ay naghihintay ng halos 100 taon. Kaya, gusto ni Yezuan na samantalahin ang pagkakataong ito para magtanong tungkol kay Song Suijing at Adjudicator Song. Ang Heavenly Water Island ay talagang napakalapit sa Bloodcliff Continent, ngunit ito ay pinaghiwalay ng teritoryo ng Chaotic Astral Ocean, kaya walang nang ahas na sumugod. Ang Heavenly Wolf Island ay hindi malayo sa Bloodcliff Continent,
kaya direktang lumipad si Yezuan sa ibabaw ng dagat sa loob ng 2 araw upang marating ito. Sa oras na ito, ang kanyang destinasyon ay isang mababang uri ng teritoryo sa baybayin ng Bloodcliff Continent. Gayunpaman, ang teritoryong ito ay walang sangay ng Pure Palace, kaya nilaibat niya ang teritoryong ito at nag-iwan ng ilang impormasyon sa ilang organisasyon. Ang impormasyong ito ay iniwan para kay Song Suijing at Adjudicator Song hanggat sila ay dumating sa teritoryong ito. Pagkatapos, pumunta si Yezuan sa isang mid-grade territory kung saan mayroong sangay ng Pure Palace. Ang Palace Master ng Shangqing Palace Branch ay nagbukas lamang ng 40 Earth Veins, kaya direktang ninakawan ni Yezuan ang buong Shangqing Palace bago kalmadong umalis. Noong una, gusto ng Demon Master na patayin ni Yezuan ang buong Pure Palace, ngunit tumanggi si Yezuan. Kung hindi, ang sangay na ito ng purong palasyo ay nawasak na. Katulad nito, nag-iwan din siya ng mensahe sa teritoryong ito at saka nagmamadaling umalis. Ang Bloodcliff Continent ay hindi katulad ng Heavenly Water Continent. Wala siyang Omni-Mirror, kaya magagamit lang niya ang paraang ito para mahanap ang Song Suijing at Adjudicator Song. Unti-unting lumipas ang oras, hanggat dumaan si Yezuan sa isang teritoryo, mag-iiwan siya ng mensahe sa teritoryong iyon. Bukod dito, nag-iwan siya ng maraming makalangit na kayamanan, sapat na upang mapanatili ang mensahe sa loob ng 5 taon. Hanggat nakita ito ni na Song Suijing at Adjudicator Song, dadaan sila sa Deep Sea Underground Palace at babalik sa Heavenly Water Continent para hintayin si Yezuan. Siyempre, ito ay sa ilalim ng saligan na hindi sila nakalusot sa kaharian ng espiritu. Si Yezuan ay gumugol ng 1 buong buwan sa pagtakbo sa lahat ng mga lungsod sa mga teritoryo sa baybayin. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pagnakawan sa Shangqing Palace. Ang purong palasyo ay maaaring ituring na isang nangungunang kapangyarihan sa mga mid-grade na teritoryo. Mayroon itong mga sangay sa mahigit 10 teritoryo. Sa kasamaang palad, lahat sila ay hinalughog ni Yezuan. Matapos habulin ng mga sanga na ito, direktang binuksan ni Yezuan ang kanyang ika-56 na ugat ng lupa. Sa huli, ang mga sangay na ito ay mga sangay lamang. Ang pinakamalakas sa kanila ay mayroon lamang 60 ugat ng lupa. Ito ay isang bagay na madaling harapin ni Yezuan. Brat, natapos mo na ang iyong negosyo at nadagdagan ang iyong cultivation. Hindi ba oras na para pumunta sa Heavenly End Territory? Ang boses ng Demon Master ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Nag-isip si Yezuan saglit. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, dapat niyang hamanin ang mga eksperto na may 10 ugat ng lupa. Sa madaling salita, dapat niyang labanan ang mga eksperto na may 66 na ugat sa lupa. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa kaharian na nasa isip niya. Hindi ba masyadong maaga? Tanong ni Yezuan. Kabanata 473. Dao Heart Demon Seed Technique. Secret. Ano yun? Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang martial art na ito ay tinatawag na Dao Heart Demon Seed Technique. Ito ay hindi nilikha ng mga tao ng Shangqing Palace, ngunit isang hindi kumpletong bersyon na nakuha ng unang Palace Lord ng Shangqing Palace ng nagkataon. Kung ito ay kumpleto, ito ay malamang na isang pinakamataas na antas ng Heaven Tier Martial Art. Ang martial art na ito ay maaaring agad na mapataas ang iyong lakas ng labanan, ngunit nangangailangan ito ng demonic pearls. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na mag-iwan ng ilang demonic pearls, sagot ng Demon Lord. Dao Heart Demon Seed Technique. Ang pangalang ito ay medyo napasimangot si Yezuan. Oo, ang martial art na ito ay napakalakas, ngunit ito ay may mga side effect. Ito ay nangangailangan ng isang demonic seed na itatanim sa kaibuturan ng iyong puso. Sa tuwing gagamitin mo ito, ang demonic seed ay lalago at lalakas. Kapag ito ay lumago sa isang tiyak na lawak, ito ay magiging sanhi ng iyong pagngangalit o kahit na madala sa walang hanggang kapahamakan, na parehong nawasak ang katawan at kaluluwa. Minsan na akong umasa ng sobra sa martial art na ito, kaya nataranta ako at nawala ng konsensya, sagot ng Demon Lord. Sa tuwing gagamitin mo ito, lalago at lalakas ang demonic seed. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang kasalukuyang Beast King Rampage ay hindi na madagdagan ang kanyang lakas. Ang Dao Heart Demon Seed technique na ito ay talagang mahusay, ngunit sa kasamaang palad, may panganib na magmukmak.
Gayunpaman, hanggat ginamit niya ito ng maingat, hindi ito dapat maging isang problema. Tuturuan mo ako nitong martial art. Medyo nag-aalinlangan si Yezuan. Naging ganito na ako, kaya bakit ko ito itatago? Hanggat natutunan mo ang martial art na ito, hindi magiging problema na sirain ang Shangqing Palace, mataimtim na sabi ng Demon Lord. Hindi ka naman naglalaro ng kahit anong tricks, di ba? Medyo nag-aalala pa rin si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Demon Lord na nagngangalit noong siya ay nabubuhay pa. Emph, ang lakas ng loob mo, kaya siguradong mas magagamit mo ito kaysa sa akin. Sabihin mo lang kung gusto mo itong matutunan o hindi. Kung gagawin mo, tuturuan kita kaagad. Kung hindi, humanap ng lugar para sanayin ang iyong sarili. Kaya ko pa maghintay. Panipi, ngumuso si Demon Lord. Nag-isip sandali si Yezuan. Bigla niyang naalala na mayroon pa pala siyang devouring system. Hanggat sinabi sa kanya ng Demon Lord ang tungkol sa Dao Heart Demon Seed Technique, maaari niyang kopyahin ang martial art sa devouring system at i-verify ito. Sige, nakikinig ako. Tumango si Yezuan. Sige, makinig ka. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Devil Master. Agad niyang binigkas ang awit ng Dao Heart Seed Devil Technique. Kaagad itong kinabisado ni Yezuan. Ding! Ang kopya ng Dao Heart Demonic Seed Great Technique ay matagumpay. Matapos marinig ang abiso, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Talagang totoo ang martial art na ito. Akala niya ay pinaglalaroan siya ng Devil Lord. Naisip niya na sinamantala siya ng Devil Lord habang siya ay naglilinang upang kunin ang kanyang katawan. Pero ngayon, tila naghihinala na siya. Dao Heart Seed Devil Technique, hindi kumpleto. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Dahil hindi ito kumpleto, maaari lamang itong ituring na isang high-grade heaven-level martial art. Hindi ito maituturing na isang top-grade martial art. Sa sandaling iyon, kumain siya ng ilang DevArt crystals at direktang natutunan ang martial art na ito. Anyway, walang silbi sa kanya ngayon ang DevArt crystals, at walang side effects kahit hindi niya ito ginamit. Ding! Natutunan ng host ang Dao Heart Demonic Seed Technique Demonic Seed Chapter. Natutunan mo, biglang naramdaman ng Demon Lord ang pagbabago kay Yezuan at nagtanong sa gulat. Oo, hindi masama. Tumango si Yezuan. Namumulaklak na sa saya ang puso niya. Hindi lang niya alam kung gaano kalaki ang maaaring dagdagan ng Dao Heart Demonic Seed Technique na ito sa kanyang lakas. Marami ka talagang sekreto, maraming gap sa memory mo, at hindi ko mabasa. Pagkatapos magpakamatay sa Lianian City, tila naging ibang tao ka. Pinatay mo ang mga Diyos at Buddha sa iyong paraan. Sa loob lamang ng ilang araw, pinatay mo ang iyong paraan mula sa isang baog na lugar patungo sa Bloodcliff Continent. Napaka-curious din ng Demon Lord. Si Yezuan ang pinakatalentadong tao na nakita niya. Hindi gaanong nagsalita si Yezuan. Alam niya na hindi malalaman ng Devil Master ang tungkol sa memorya ng DevArt system. Okay, pupunta ako ngayon sa Heaven Absolute Territory. Biglang tumaas ang tiwala ni Yezuan. Uuwi din ako ng isang hakbang. Hanggat papatayin mo ang lahat ng matataas na echelon ng Shangqing Palace at buwagin ang Shangqing Palace, maituturing na kumpleto ang misyon. Sabi ng Demon Lord, okay. Ang Heaven Absolute Territory ay ang pinakamalakas na middle grade na teritoryo sa rehiyon ng Luoxia. Ito ay walang katapusan na malapit sa pagiging isang mataas na grado na teritoryo. Dito, makikita ang mga cultivator ng Essence Soul Realm sa lahat ng dako, at ang mga cultivator ng Spirit Realm ay karaniwan tulad ng mga aso. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang sumugod sa Shangqing Palace of the Heaven Absolute Territory. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Shangqing Palace of the Heaven Absolute Territory. Ang Shangqing Palace of the Heaven Absolute Territory ay katulad ng iba. Lahat sila ay Sol Emna at Sol Emna. Nagustuhan nila ang kulay puti. Sa oras na ito, mayroong walang katapusang daloy ng mga tao sa harap ng Shangqing Palace. Parang may grand event sila. Ginamit ng Demon Lord ang mga mata ni Yezuan para maramdaman ito. Agad na sumibol ang galit sa kanyang puso. What a hateful aura! Wasakin, sirain sila. Kinagat ng Demon Lord ang kanyang mga ngipin at sinabi, nararamdaman mo na ang kanilang aura ay maput, at pareho ang kanilang nararamdaman. Kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Kung magiging malapit ako ngayon,
Tiyak na matutuklasan ako nila. Malamig na ngumuso si Yezuan. Anong nakatayo ka pa dyan? Medyo nabalisa na tanong ni Demon Lord. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi mo ba nakikita na ang palasyo ng Shangqing ay tila nagdaraos ng isang uri ng engranding kaganapan? Sa dinami-dami ng mga taong nagsama-sama, tiyak na makukubkob ka kaagad sa pagpasok mo. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gusto niyang palihim na pumasok sa Shangqing Palace at mabilis na itaas ang kanyang antas. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas ligtas sa ganitong paraan. Ngayon na ang palasyo ng Shangqing ay tila nagdaraos ng isang uri ng engranding kaganapan, maraming mga dayuhang martial artist ang nagtipon. Kung siya ay padalos-dalos na sumugod, natatakot siya na siya ay mamatay ng napakalungkot. Pagkatapos ay lumipad ng mas mataas at tingnan kung anong mga trick ang kanilang nilalaro. Paalala ni Demon Lord sa kanya, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Si Yezuan ay lumipad ng mataas sa langit. Lumipad siya sa isang layer ng mga ulap na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, at pagkatapos ay tumingin sa ibaba. Oo naman, libu-libong mga eksperto ang nagtipon na sa Shangqing Palace. May mga dayuhang martial artist, gayon din ang mga tao mula sa Shangqing Palace. Anak, tumingin ka sa gitna. Biglang pinaalalahanan siya ng Demon Lord. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakita ang isang figure sa gitna ng arena na napapaligiran ng libu-libong tao. Nakatali siya. Anong nangyayari? Medyo nalilito si Yezuan. Nararamdaman ko na ang taong ito ay naglalabas ng malaking halaga ng demonyong enerhiya. Dapat ay nililinang niya ang mga sining ng demonyo. Ang palasyo ng Shangqing ay dapat magdaos ng Demon Extermination Conference. Sabi ng Demon Lord, isang kumperensya sa pagpuksa ng demonyo. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan. Sinubukan ba nilang patayin ang manok para bigyan ng babala ang unggoy? Hindi naman siguro mahina ang taong nakatali sa gitna ng arena sa ibaba. Dapat ay gumawa siya ng isang bagay upang mahuli ng Shangqing Palace at pagkatapos ay pinatay sa harap ng libu-libong tao. Bukod pa sa palasyo ng Shangqing, tila may makapangyarihang puwersa sa Heavenly Absolute Territory na tinatawag na Killing Luo Sect. Ang taong ito ay dapat na eksperto mula sa Killing Luo Sect, sabi muli ng Demon Lord. Ito ang impormasyong inusisa ni Yezuan noon, kaya alam din ng Demon Lord. Kung gayon, hintayin natin at tingnan ang Demon Extermination Conference na ito. Anyway, hindi ka nagmamadali, sabi ni Yezuan. Okay, Kabanata 474. Kumperensya ng pagpuksa ng demonyo. Napakaraming tao ang pumunta sa Shangqing Palace para manood. Pagkatapos ng lahat, ito ang numero 1 sekta sa teritoryo ng Tianzhou. Nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga tao na dumarating, at ang bilang ay lumampas sa 10,000. Bukod dito, binibilang lamang nito ang mga nagsasaka ng ibang puwersa, hindi ang mga disipulo ng Shangqing Palace. Nagagalak si Yezuan na hindi siya nagmamadaling pumasok. Kung hindi, tiyak na maituturing siyang kasabwat ng eksperto sa Killing Luo Sect na iyon at kinubkob ng libu-libong tao. Naghintay pa siya ng ilang sandali sa ere, at pagkatapos ay lumabas ang mga nakatataas ng Shangqing Palace. Ang pinuno ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may hitsura na parang sage. Nakasuot siya ng puting robe at may hawak na horsetail whisk sa kamay. Naglakad siya palabas sa ilalim ng mga tingin ng libu-libong tao. Sa likuran niya ay may 10 matanda na nakasuot ng puting damit. Sa unang tingin, hindi sila ordinaryong tao. Welcome sa Shangqing Palace para lumahok sa Demon Extermination Conference. Sigurado akong narinig na ng lahat ang mabangis na reputasyon ng Killing Luo Sect. Ang pangunahing karakter ng Demon Extermination Conference ngayon ay ang Left Guardian of Killing Luo Sect, si Li Zhenhui. Minsan nang ibinaba ng taong ito ang kanyang status sa iba't ibang middle level at low level na mga teritoryo, pagpatay at pandarambong. Daan-daang libong tao ang namatay sa ilalim ng kanyang espada, at binuwag pa niya ang higit sa 10 sangay ng Shangqing Palace. Ngayon, papatayin ko ang taong ito sa harap ng lahat. Malakas na sabi ng Palace Lord ng Shangqing Palace. Karamihan sa mga taong naruroon ay narinig ang tungkol sa kanyang sinabi. Anyway, si Li Zhenhui ay isang mabisyo at walang awa na tao ng Demon Sect. Hindi pinagsisisihan ang pagkamatay niya. Gayunpaman, si Yezuan, na nakikinig sa hangin,
ay biglang nagtaas ng kilay. Hindi ba't siya ang nagdisband sa mga sangay na iyon ng Shangqing Palace? Paano ito naging Li Zhenhui? Sok, sok, sok. Desidido at mabilis kang kumilos, walang iniwan na bakas. Kaya itong si Li Zhenhui ang naging kambing mo, sarkastikong sabi ng Demon Lord. Nagnakawan lang ako, pero siya ang nagmasakir. Itinama ni Yezuan, bagamat kailangan niya ng maraming makalangit na materyales at makalupang kayamanan, hindi siya gaanong uhaw sa dugo. Para sa mga mas mahina sa kanya, pipiliin niyang bitawan ang karamihan sa kanila. Sa makatuwid, sinundan lamang niya ang estilo ng mundong ito. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga tao ng Demon Sect. Sa oras na ito, ang Palace Lord ng Shangqing Palace ay naglabas ng isang silver-white longsword at dahan-daang naglakad patungo kay Li Zhenhui, ang Left Guardian of Killing Luo Sect. Li Zhenhui, mayroon ka bang huling salita? Nagtanong ang Palace Lord ng Shangqing Palace. Nang marinig ito ni Li Zhenhui, na nakatali ng isang espesyal na lubad, galit din niyang sinaway, F*** sa lola mo, hindi ako ang nagnakaw ng sanga mo. Manahimik ka, kayong mga tao mula sa demonic sect ay puno ng katarantaduhan at binabaliwala ang buhay ng tao. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong sabihin ang iyong mga huling salita. Huwag kang maging walang utang na loob, malamig na sigaw ng Palace Lord ng Shangqing Palace. F*** mo sa pinsan mo. Si Li Zhenhui ay hindi natatakot sa kapangyarihan at patuloy na nagmumura. Gayunpaman, sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang boses, ang isang braso niya ay direktang pinutol. Dahil nakatali ang buong katawan niya, hindi nahulog ang braso niya sa lupa at nakadikit pa rin sa katawan niya. Gayunpaman, bumulwak ang malaking dami ng dugo, na tumalsik sa buong mukha niya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Nagdilim ang mukha ng Palace Lord. F*** ang lolo mo. Kinagat ni Li Zhenhui ang kanyang mga ngipin at sumigaw, sinusubukang iparinig sa lahat. Isa pang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Naputol din ang kabilang braso niya, at tumagos sa puso niya ang sakit. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Matapos magsalita ng malamig ang Palace Lord ng Shangqing Palace, sumigaw siya, lahat, sinumang may sama ng loob kay Li Zhenhui ay maaaring lumapit at saksakin siya. Pagkarinig nito, nagkagulo ang mga tao. Kahit sino ay maaaring sumaksak sa kanya. Kaagad, libu-libong tao ang tumalon mula sa mataas na plataporma. Si Li Zhenhui ay malapit ng umiyak. Damn it, sasaksakin ako ng libu-libong beses. Si Yezuan, na nasa taas sa langit, ay mukhang walang magawa nang makita niya ang eksenang ito. Tingnan mo, ang palasyo ng Shangqing ay isang grupo lamang ng mga lobo na nakadamit ng tupa. Pareho silang mabagsik at walang awa. Sa halip na patayin ang kabilang partido, pinili nilang pahirapan ang kabilang partido, ungol ng Demon Lord. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Hindi niya sinubukang pahirapan ang mga tao ng maraming beses, at si Tang Tian lang ang gumawa nito. Kaagad pagkatapos, pumila ang mga tao sa ibaba para saksakin si Li Zhenhui. Kinagat ni Li Zhenhui ang kanyang mga ngipin at nagtiyaga. Kung napakaraming sugat sa kanyang katawan, ang Palace Lord ng Shangqing Palace ay kukuha ng mga healing pills upang matulungan siyang gumaling. Ang Demon Extermination Conference ay agad na naging Demon Extermination Conference. Napakalungkot. Nang inig si Yezuan, naisip niya na kung siya ang nasa ibaba, malamang na mamamatay siya sa isang malagim na kamatayan. Mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life. Kung nasaksak siya, basta hindi ulo o puso, mabilis siyang makaka-recover. Not to mention 1,000 swords, even if it was 10,000 swords, 100,000 swords, or 1,000,000 swords, kakayanin niya. Gayunpaman, tulad ng pagpigil ni Li Zhenhui sa 100 espada, isang grupo ng mga itim na anino ang tumawid mula sa abot tanaw. Bata, tumingin ka doon, biglang paalala ng Demon Lord. Nagulat si Yezuan at natigilan. Isang grupo ng mga itim na anino ang lumipad mula sa abot tanaw. Ang mga anino na ito ay hindi mga sagradong hayop, kundi mga tao. Lahat sila ay mga eksperto na nakasuot ng itim. Mayroong higit sa 1,000 sa kanila. Maaaring ito ay ang Killing Luo Sect. Gulat na sabi ni Yezuan. Tama, lahat ay may malademonyong chi.
Sila dapat ang iba pang superpower sa Heaven Extinction Territory, ang Killing Luo Sect. Natatakot ako na ang layunin nila sa pagkakataong ito ay iligtas ang kaliwang tagapangalaga na si Li Zhenhui. Baka gusto pa nilang sirain ang Shangqing Palace. Tinutulungan ako ng langit, sabi ng Demon Lord. Anong klaseng biro ito? 1,000 tao ang gustong sirain ang 10,000. Hindi makapaniwala si Yezuan. Huwag mong maliitin sila. I feel several powerful aura. They are much stronger than when I was alive. Kahit hindi sila Heaven Vein experts, they are at least Peak Earth Vein, paalala muli ng Demon Lord. Heaven Vein, napalunok si Yezuan. Nasira niya ang napakaraming sangay ng Shangqing Palace at nagbukas lamang ng 58 Earth Veins. Ang Peak Earth Vein ay ang pamagat para sa mga martial artist na nagbukas ng humigit kumulang 70 Earth Veins. Napaisip siya at naramdaman niyang may mali. Tinanong niya, hindi tama iyon. Napakaraming eksperto ba ang Killing Luo Sect? Narinig niya na ang Killing Luo Sect ay mayroon lamang isang Peak Earth Vein expert. Paano magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang aura? Ang mga tao ng mga demonyong sekta ay isang grupo ng mga martial artist na naging mga demonyo. Ang kanilang mga pamamaraan ay walang awa at malupit, ngunit sila ay lubos na nagkakaisa. Ang Killing Luo Sect ay dapat na pumunta sa ibang mga teritoryo, o kahit na mga teritoryo sa matataas na antas upang humingi ng tulong, paliwanag ng Demon Lord. Kung ganoon nga ang kaso, talagang maswerte kami na sinunod namin ang iyong mga gusto, sabi ni Yezuan. Tunay nga, tinutulungan ako ng langit. Hanggat nakikita ko ang pagkawasak ng palasyo ng Shangqing, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Biglang tumawa ang Demon Lord. Ang kanyang pagtawa ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Siya ay malubhang nasugatan at nabuklod. Wala siyang choice kundi maging demonyo, kaya matagal na niyang iniisip ang sarili niya bilang isang patay na tao. Bumulong si Yezuan sa kanyang puso, hindi ko bagay kung mamatay ka o hindi. Tuparin mo lang ang iyong pangako. Kabanata 475. Isang malaking labanan ang nalalapit. Si Yezuan ay higit na nag-aalala na ang Demon Lord ay casual na nagsasalita at kinuha siya bilang isang manlalaban. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng Palace Lord ng Shangqing Palace na ang mga tao ng Demon Sect ay puno ng kalokohan at hindi sinasadya ang kanilang sinabi. Ngayon, hindi lamang napansin ni Yezuan at ng Demon Lord ang grupong ito ng mga itim na figura, ngunit maging ang 10,000 tao sa Shangqing Palace ay nakakita sa kanila. Ang pagpatay sa Luo Sect, sila ay dapat na mula sa Killing Luo Sect. Dumating talaga sila. Nahuli na ang Left Guardian of Killing Luo Sect. Hindi sila pwedeng umupo na lang at manood. Gayunpaman, ang Killing Luo Sect ay nagdala lamang ng 1,000 tao. Nandito ba sila para mamatay? Lahat ng mga martial artists sa ibaba ay nag-uusap, at biglang naging masigla ang eksena. Nandito sila para lumahok sa Demon Extermination Conference, kaya baka makakita sila ng labanan sa pagitan ng 1,000 tao. Bumantong hininga ang Palace Lord ng Shangqing Palace nang makita niya ang mga tao mula sa Killing Luo Sect. Inasahan na niya ito. Kaagad, ang mga eksperto ng Shangqing Palace ay nagtipon sa arena. Hindi nagtagal, ang mga tao mula sa Killing Luo Sect ay dumating sa kalangitan sa itaas ng Shangqing Palace. Left Guardian, nagdusa ka. Sabi ng Sect Lord of Killing Luo Sect kay Li Zhenhui. Kakayanin ko ang ganitong uri ng pinsala. Sect Lord, sirain ang Shangqing Palace. Malakas na sagot ni Li Zhenhui. Tumahimik ka. Katatapos pa lang niyang magsalita, may sumilip sa kanyang tagiliran at naghagis ng sampal. Sampal, malutong at malinaw ang tunog, at narinig ito ng lahat. Ang mga tao mula sa Killing Luo Sect ay agad na nagalit. Sila ay sumigaw at gustong magmadali, ngunit sila ay pinigilan ng Sect Lord. Ang sampal ng Shangqing Palace ay hindi lamang sa mukha ni Left Guardian Li Zhenhui, kundi pati na rin sa buong Killing Luo Sect. Ngayon ay dapat ay ang Demon Extermination Conference ng Shangqing Palace, ngunit dahil naihatid mo na ang iyong sarili sa amin, sisirain namin ang iyong buong Killing Luo Sect ngayon. Malamig na sabi ng Palace Lord ng Shangqing Palace. Ganun ba? Kinaikit ng Sect Lord of Killing Luo Sect ang kanyang mga mata. Tahimik na nagkatinginan ang magkabilang panig, at tumahimik din ang mga tao sa kanilang paligid.
Sino ang nakakaalam kung ang isang away ay sumiklab sa susunod na segundo? Sa oras na ito, biglang lumabas ang isang figure mula sa pangkat ng Killing Luo Sect. Ang taong ito ay hindi mula sa Killing Luo Sect. Shangqing Palace, bibigyan kita ng pagkakataon. Palayain ang kaliwang tagapangalaga ng pagpatay sa Luo Sect at ibigay ang sining ng Dao Heart Demon Seed Magic, at ililigtas ko ang iyong buhay ngayon, sabi ng lalaking nakaberde. Sino ka? Kinaikit ng Palace Lord ng Shangqing Palace ang kanyang mga mata. Kanina lang, ang lalaking nakagreen na ito ay nasa karamihan ng tao at ang kanyang aura ay naitago. Ngayong nakalabas na siya, napagtanto ng Palace Lord ng Shangqing Palace na ang taong ito ay hindi mas mahina kaysa sa sect leader of Killing Luo Sect. Mabagal lang ang sagot ng lalaking nakasuot ng berde. Nang marinig ang tatlong salitang ito, ang mga tao ng Shangqing Palace at ang iba pang naruroon ay natigilan. Ang Green Ghost League ay hindi isang kapangyarihan mula sa Heaven Absolute Territory. Sa halip, nagmula ito sa isang mataas na antas ng teritoryo. Hindi, para maging mas tumpak, ito ay para sa Dao Heart Demon Seed Technique. Ikaw kasi, ang Palace Lord ng Shangqing Palace ay may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na darating din ang puwersa ng mga high-grade territory. Ito ay mahirap. Tuldok 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 tuldok. Tuldok. Isang elder ng Shangqing Palace ang tumalon at sumigaw ng galit. Hindi alam kung tumutol siya sa Alliance Lord of Killing Luo Sect o pareho. Kung ganoon ang kaso, wala akong masabi. Bumantong hininga ang Alliance Lord of Killing Luo Sect at tumabi. Ang Alliance Lord of Killing Luo Sect at Green Ghost Alliance ay bumuo ng isang alyansa. Hanggat nakuha nila ang sining ng Dao Heart Demon Seed Magic, gagawa sila ng kopya at hahatiin ito sa kanilang sarili. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Palayain ang kaliwang tagapangalaga ng pagpatay sa Luo Sect at ibigay ang Dao Heart Demon Seed Magic Art. Ang Shangqing Palace ay hindi masisira, sabi ulit ng Sect Lord of Killing Luo Sect. Ang sining ng Dao Heart Demon Seed Magic ay isang napakalakas na martial art. Kung nakuha ito ng mga tao ng Demon Sect, maaaring mas malakas ito kaysa sa mga tao ng Shangqing Palace. Imposible. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Muling sigaw ng matanda. Tumingin ang Palace Lord ng Shangqing Palace na may malungkot na mukha na parang nag-aalangan. Hindi lang iyon, nag-aalala rin ang 10,000 tao sa paligid. Tutal andito pa sila. Anong klaseng martial art ang Dao Heart Demon Seed Magic Art? Bakit hindi ko ito narinig dati? Ito ay dapat na isang sekreto ng Shangqing Palace. Dahil mas gugustuhin ng Shangqing Palace na lumaban hanggang kamatayan kaysa sa kompromiso, ang sining ng Dao Heart Demon Seed Magic na ito ay dapat na napakalakas. Not necessarily. Baka may kumpiyansa ang Shangqing Palace na sirain ang grupong ito ng mga taong Demon Sect. Tama, pwede. Marahang nag-usap ang mga nakapaligid na martial artist. Hindi sila natatakot na madamay. Pagkatapos ng lahat, mayroong 10,000 ang mga tao dito. 1,000 tao lamang ang nagmula sa Killing Luo Sect at Green Ghost Alliance. Hindi ka talaga pumayag. Kinaikit ng Sect Lord of Killing Luo Sect ang kanyang mga mata. Cut the crap. Ang Palace Lord ng Shangqing Palace ay gumawa ng kanyang desisyon. Maaari niyang ibalik si Li Zhenhui, ngunit ang sining ng Dao Heart Demon Seed Magic ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng Demon Sect. Dahil kung ang Killing Luo Sect ay magiging mas malakas, kahit na ang Shangqing Palace ay hindi nawasak ngayon, sino ang makakaalam sa hinaharap? Sa makatuwid, ang sining ng Dao Heart Demon Seed Magic ay hindi dapat ilik, lalo na sa mga taong Demon Sect. Sige, dahil iyon ang kaso, kami na mismo ang gagawa. Patayin ang Luo Sect, makinig ka. Atake, panipi, Green Ghost Alliance, makinig ka. Patayin. Galit na sumigaw ang mga pinuno ng dalawang Demon Sect. Sa isang iglap, libu-libong Demon Sect na tao ang lumusab at pinatay ang grupo ng mga elder at mga disipulo ng Shangqing Palace. Isang malaking labanan ang sumiklab sa isang iglap. Bilang isa sa mga nangungunang puwersa sa Tianzhu Territory, ang Shangqing Palace ay hindi mahina. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay sa unang alon ng pag-atake mula sa magkabilang panig, 1/5 ng mga eksperto ng Shangqing Palace ay namatay. Ang pagpatay sa Luo Sect at Green Ghost Alliance ay pawang mga elite.
Mas marami silang eksperto kaysa sa Shangqing Palace. Matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ng palasyo ng Shangqing, ang mga eksperto ng ibang mga pamilya at sekta ay nagkatinginan at sumigaw, "Tulong!" Bagamat hindi sila mula sa Shangqing Palace, ang Shangqing Palace ay isang pag-iral na pumipigil sa pagpatay sa Luo sect. Kung mawawasak ang Shangqing Palace, magdurusa sila sa Tianzhou territory. Gayunpaman, hindi maraming puwersa ang sumali sa panig ng Shangqing Palace. Sa oras na ito, maraming tao ang nagsimulang umalis. Kung tutuusin, ayaw nilang sumali sa labanan. Kung mawawasak ang Shangqing Palace, maaapektuhan sila. 10,000 tao ang nabawasan ng higit sa kalahati sa isang iglap. Si Yezuan, na nanunood mula sa langit, ay tumingin at tinansya mula sa isang macro perspective. Bagamat may mga reinforcement ang Shangqing Palace, ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa Killing Luo Sect at Green Ghost Alliance. Demon Lord, mahirap bang matutunan ang Dao Heart Demon Seed Magic Art? Biglang tanong ni Yezuan. What do you mean? Natutunan mo sa isang iglap. Bakit mo pa ito tinatanong? Naguguluhang sabi ng Demon Lord. Kung gayon, ilan sa mga eksperto ng Shangqing Palace sa tingin mo ang nakakaalam ng sining ng Dao Heart Demon Seed Magic? Tanong muli ni Yezuan. Naiintindihan ko. Kabanata 476. Heaven Vein Expert. 5 Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mayroong hindi bababa sa 3,000 matatanda at mga disipulo ng Shangqing Palace na sumali sa labanan. Hindi naman masama na silang 5 lang ang nakakaalam ng Dao Heart Seed Devil Technique. Sige, pupunta rin ako. Ang tiwala ni Yezuan ay tumaas. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang pangunahing puwersa at ang kabisera ng Shangqing Palace. Bukod dito, mayroong isang malaking bilang ng mga bangkay sa lupa na hindi pa nakukuha. Maaari siyang pumunta at nakawin muna ang mga ito. Agad siyang bumangon mula sa langit. Maraming tao ang nakapansin sa kanya. Bagamat ipinakita niya ang aura ng Demon Lord, ang Demon Lord ay hindi masyadong malakas sa mata ng mga Demon Sect expert na ito. Napansin ng mga taong ito si Yezuan dahil hindi pa nila nakita si Yezuan. Nahulaan nila na siya ay isang dumaan na Nagel Inang ng Demon Technique at dumating upang magbigay ng kamay. Hindi nagtagal, si Yezuan ay lumuhod sa lupa at nagsimulang mabilis na kolektahin ang interspatial rings. Good boy, how dare you take advantage of the situation? Go to hell. Isang elder ng Shangqing Palace ang pumunta kay Yezuan. Ang Shangqing Palace ay nahahati din sa panloob at panlabas na sekta. Maging ang mga matatanda ay ganoon din. Ang mga ipinadala sa teritoryo ng Tianzhou ay pawang mga outer sect elders, kaya maaari lamang nilang mabuksan ang 50 earth veins sa pinakamarami. Ngunit ngayon, ang elder na nag-target kay Yezuan ay nagbukas ng 63 earth veins. Gayunpaman, ang gayong kaharian ay hindi sapat para kay Yezuan. Shangqing Sword Technique. Si Yezuan ay mabilis na nagwala sa kanyang likuran at direktang pinalipad ang kanyang ulo sa isang suntok. Pagkatapos ay kinolekta niya ang interspatial rings. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ng mga nakapansin. Ano? Shangqing Sword Technique. Alam talaga ng batang iyon ang Shangqing Sword Technique. Imposible, pinalabas niya si Demon Chi. Paano niya malalaman ang Shangqing Sword Technique? Siguro napatay niya ang isang disipulo ng Shangqing Palace. Sinong mag-aakala na ang miyembro ng Demon Sect na ito ay nilinang ang ating Shangqing Sword Technique sa ganap na karunungan? Nakakahiya. Hindi nagtagal, maraming tao ang nakapansin kay Yezuan at bumaba para maghanap ng gulo kay Yezuan. Gayunpaman, walang nakahabol kay Yezuan. Parami ng parami ang mga bangkay na nahulog sa arena, ngunit walang nang ahas na samantalahin ang sitwasyon tulad ng ginawa ni Yezuan. Sa makatuwid, nakinabang si Yezuan sa mga bangkay na ito. Ding! Na-unlock ng host ang 59th Earth Vein. Ding! Na-unlock na ng host ang 60th Earth Vein. Matapos mangolekta ni Yezuan ng daan-daang Universe Rings, nagbukas din siya ng 60 Earth Veins. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Absolute Territory ay ang Heaven Absolute Territory. Sa napakaikling panahon, natamo niya ang higit pa sa natamo niya nitong mga nakaraang buwan. Ang Shangqing Palace, ang Killing Rickshaws Sect, at ang Green Ghost League ay naglalaban sa itaas, habang inaani niya ang mga benepisyo sa ibaba.
Bagamat may ilang langaw na dumating para mang-istorbo sa kanya, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng kahit na sino. Hindi na kailangang banggitin kung gaano kasarap ang pakiramdam na ito. Ang labanan ay tumagal na ng kalahating minuto. Kahit na mayroong higit sa 3,000 katao ang Shangqing Palace sa kanilang panig, ang masamang kulto ay puno ng mga elite. Makalipas ang kalahating minuto, humigit kumulang 1,000 tao na lamang ang natitira sa Shangqing Palace, habang 2 hanggang 300 tao lamang mula sa masamang kulto ang namatay. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Nang makita ng mga elder ng Shangqing Palace na hindi tama ang sitwasyon, nagkatinginan sila, pagkatapos ay direktang ginamit ang martial arts na hindi nila gustong gamitin. Mahusay na teknik ng Dao Heart Demon Seed. Biglang, 4 na alon ng masamang aura ang lumundag sa kalangitan, at ang aura ng 4 na matuwid na matatanda mula sa Shangqing Palace ay tumaas. Hinarang ng isa sa kanila ang pinuno ng Green Ghost League, habang ang 3 pa ay buong tapang na pumatay sa kampo ng kaaway at nagsimula ng isang galit na pagpatay. Kasabay nito, ang kaliwang tagapangalaga ng Killing Rickshaw sa sect, si Li Zhenhui, ay nailigtas din ng isa sa kanila. Sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat at naghanda na sumali sa labanan. Bagamat sunod-sunod na sumama sa panig ng Shangqing Palace ang iba pang puwersa, mahirap pa ring labanan ang makapangyarihang mga eksperto sa masasamang kulto. Sa lalong madaling panahon, wala pang 1,000 tao mula sa Shangqing Palace ang namatay. Sa oras na ito, nabuksan na rin ni Yezuan ang 62nd Earth Vein. Gusto talaga ni Yezuan na sumali sa labanan dahil masyadong duwag na mangolekta ng isda sa ibaba. Gayunpaman, nang malapit na siyang magmadali, bigla siyang pinigilan ng Demon Lord. Huwag kang pumunta, nararamdaman ko ang isang malakas na aura. Dapat ay ang mga nakatagong eksperto mula sa Shangqing Palace. Pinaalalahanan siya ng Demon Lord. Isang makapangyarihang aura, gaano kalakas. Kumunat ang noo ni Yezuan. Wala siyang naramdaman. Mayroong ilang pinakamaraming eksperto sa Earth Vein dito, ngunit walang sinabi ang Demon Lord. Ngayong bigla niyang pinaalalahanan, ibig sabihin ay maaaring maging eksperto sa Heavenly Vein ang bagong dating. Mga eksperto sa Heavenly Vein. Sigurado akong 2 lang sila. Sagot ng Demon Lord, 2 eksperto sa Heavenly Vein. Natigilan si Yezuan. Nagkaroon ng qualitative leap mula sa Peak Earth Vein hanggang Heavenly Vein. Kung ang 2 eksperto sa Heavenly Vein na ito ay sumali sa labanan, kung gayon ang sitwasyon ay talagang mababaligtad. Ito ay sobra. Kung lumabas sila ng mas maaga, maraming tao kaya ang namatay. Tanong ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, kung ang 2 eksperto sa Heavenly Vein ay lumabas ng mas maaga, hindi na niya magagawang maging mangingisda. Baka matuklasan pa siya. Umalis. Nagpa siya si Yezuan na pansamantalang magtago. Hindi lang iyon, nagsimula na ring magtipon-tipon ang grupo ng mga masasamang eksperto sa kulto sa langit. Naramdaman nilang lahat na may paparating na mga eksperto. Oo naman, pagkatapos umatras ni Yezuan, 2 figure ang tumawid mula sa hindi kalayuan. Ang 2 eksperto mula sa Shangqing Palace ay lumipad sa kalangitan. Hindi sila nagsasalita ng walang kaparirikan at direktang sumama sa labanan. Haha, gaya nga ng inaasahan ko. Matanda na kayo. Master, lumabas din kayo. Tumawa ang pinuno ng Killing Luo Sect. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, 3 figure din ang bumaba mula sa langit. Sila ang mga eksperto sa Heavenly Vein ng Killing Luo Sect at Green Ghost Alliance. Oo naman, ang masamang kulto ay mayroon ding backup na plano. Ang dahilan kung bakit hindi direktang lumabas ang 3 ekspertong ito ay dahil sa hula nila na mayroon ding mga eksperto sa Heavenly Vein ng Shangqing Palace. Kung lalabas sila, lalabas din ang mga eksperto sa Heavenly Vein ng Shangqing Palace. Kung ganun, baka magtago muna sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga masasamang eksperto sa kulto ay pawang mga elite. Bago lumitaw ang mga eksperto sa Heavenly Vein ng Shangqing Palace, nagkaroon sila ng kalamangan at kayang pumatay ng marami hanggat kaya nila. Sa paglitaw ng 5 eksperto sa Heavenly Vein na ito, ang labanan ay direktang pumasok sa isang puting mainit na yugto. Siya yun. Panipi, biglang sabi ng Demon Lord. WHO, si Yezuan, na nagtatago sa likod ng masasamang kampo ng kulto, nakasimangot at nagtanong.
Ang isa sa dalawang ito ay ang alagad ng aking kaaway. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Nakilala ng Demon Lord ang isa sa kanila. Kung ganun, baka buhay pa ang kalaban mo. Posible, kung ang Essence Soul Realm martial artist ay walang anumang major injuries, hindi magiging problema para sa kanya na mabuhay ng hanggang 150 taon. Tumayo si Yezuan sa likuran at nakipag-usap sa Demon Lord. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makitang nag-aaway ang 5 eksperto sa Heavenly Vein. Talagang nagkaroon ng qualitative leap sa pagitan ng peak ng Earth Vein Realm at ng Heavenly Vein Realm. Ang Yuan Qi ng Heaven and Earth na maaari nilang pakilusan ay higit pa sa Earth Vein Realm. Maaaring hamunin ng sinumang random na eksperto sa Heavenly Vein ang lahat ng martial artist ng Earth Vein Realm sa kalabang kampo. Bagamat may 2 eksperto sa Heavenly Vein ang Shangqing Palace, ang masamang kulto ay mayroon ding 3 eksperto sa Heavenly Vein. Sa makatuwid, ang masamang kulto ay nagkaroon pa rin ng kalamangan. Kabanata 477. Lumilitaw ang kaaway. Mahusay na teknik ng Dao Heart Demon Seed. Ang 2 eksperto sa Heavenly Vein mula sa Shangqing Palace ay nagpalitan ng tingin at ginamit ang pamamaraang ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, tumaas ang kanilang lakas. Mabilis na umatras ang 3 eksperto sa Heavenly Vein mula sa Demon Sect. Ang isa sa kanila ay sumigaw, "Teka lang, kailangan lang natin silang idle sandali." Ang ganitong uri ng martial art na biglang tumaas sa kaharian ng isang tao ay hindi maaaring maging permanente. Hanggat tapos na ang Dao Heart Demon Seed Great Technique, babalik ang kanilang kalamangan. Matapos maramdaman ang 2 napakapangit na demonyong aura, sinabi rin ng Demon Lord, "Sige, pumunta ka rin. Ipilit mo ang Shangqing Palace. Kung hindi, ang 2 demonyong sekta na ito ay maaaring mapuksa." Sige. Bahagyang tumanggo si Yezuan at direktang umatake. Sa oras na ito, binuksan niya ang 62nd Earth Vein. Gamit ang misteryosong bawang sword at Sword Saint Bloodline, maaari siyang ituring na isang peak Earth Vein expert. Whoosh! Ang kanyang pagputok ng bilis ay napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa Killing Rakshasa Sect Master. Pagkatapos niyang sumali sa labanan, ang mga disipulo at elder ng Shangqing Palace, na natalo na ng mga eksperto ng Dark Sect, ay nakaramdam ng higit na pressure. Shangqing Sword Art, mamatay ka. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Shangqing Sword Art at Shangqing Demonic Trampling Steps para mag-shuttle sa crowd. Ang mga pinakamataas na eksperto sa Earth Vein Stage ay kapareho ng mga eksperto sa Heaven Vein Stage. Nag-aaway silang lahat, kaya walang nagbigay pansin kay Yezuan. Ang pinakamahalaga, pinatay silang lahat ni Yezuan ng walang awa, maging sila ay mula sa Shangqing Palace, Qilingluo Sect, o Green Ghost Alliance. Ang Shangqing Palace ay ang kapangyarihan na idineklara ng Demon Lord para sirain. Kung hindi, mamamatay siya kasama ni Yezuan. Ang mga tao ng Demon Sect ay hindi rin mabubuting tao, kaya natural na hindi magpapakita ng awa si Yezuan. Maaari siyang ituring na naging kaaway ng publiko. Saang panig kabilang ang taong ito? Hindi lang ito iniisip ng mga tao ng Shangqing Palace, kundi pati na rin ng mga tao ng Qilingluo Sect at Green Ghost Alliance. Maging ang mga nagsasaka ng iba't ibang malalaking kapangyarihan sa labas ay pareho. Isang lalaking nakamaskara na may malaking aura ng demonyo ang aktwal na gumamit ng martial arts ng Shangqing Palace at walang awang pinatay ang mga eksperto ng magkabilang panig na parang isang asong baliw. Saan siya nanggaling? Nataranta ang lahat. Habang sila ay nakakaramdam ng pagtataka, ang labanan ay malapit ng matapos. Bahagyang higit sa 400 tao mula sa Shangqing Palace ang natitira, habang ang Demon Sect ay mayroon pa ring 600. Kahit na gumamit ang 2 eksperto sa Heaven Vein Realm ng High Purity Palace ng Dao Heart Seed Devil Technique, wala silang magagawa sa mga eksperto sa Heaven Vein Realm ng 3 Devil Sects. Sa makatuwid, ang labanan na ito ay higit pa o hindi gaanong isang foregone conclusion. Ang mga tao mula sa Demon Sect ay mukhang tuwang-tuwa. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay ay nasa paningin. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang, isang malakas na demonyong aura ang bumulaga sa lahat ng naruroon. What a strong devil chi! Galing iyon sa direksyong iyon. Sino ito? Nanlaki ang mata ng lahat.
Ang demonyong Chi na ito ay mas malakas kaysa sa tatlong eksperto sa Heaven Vein Realm ng demonic sect. Hindi niya lang alam kung saan nanggaling ang ekspertong ito. Habang sila ay nabigla pa, ang isa pang figure ay nagmula sa likod ng bundok ng Shangqing Palace. Isa itong matanda na nakasuot ng puting damit. Ang mukha ng matandang ito ay natatakpan na ng lahat ng uri ng itim na sinulid, at ang kanyang pares ng ganap na itim na mga mata ay nakakatakot. Alam kong hindi ka patay. Matapos makita ang taong ito sa mga mata ni Ye Zuan, sumigaw din ang Demon Lord. Agad na naunawaan ni Ye Zuan at nagtanong, siya ang malubhang nanakit sa iyo at nagselyado sa iyo. Tama, makikilala ko siya kahit maging abos siya dahil senior kapatid ko siya. Ang Demon Lord ay hindi pangkaraniwang nabalisa. Ang kanyang binhi ng demonyo ay nasa bingit ng pagiging isang demonyo. Pagkatapos gamitin ito, siya ay magiging isang demonyo at mawawala ang kanyang isip. Mabilis, gamitin ang Dao Heartseed Devil Technique at mabilis na makalusot. Kung hindi, papatayin ka niya. Panipi, natigilan si Ye Zuan. Ang buto ng demonyo ng matandang itim na mata na ito ay malapit ng maging demonyo. Ito ang huling beses na ginamit niya ang Dao Heartseed Devil Technique. Sa sandaling ito, sapat na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para makipaglaban sa tatlong eksperto sa Heaven Vein Realm. Kung sasali siya sa labanan, ang bentahe ng Demon Sect ay agad na mawawala, at sila ay papatayin hanggang mamatay. Hindi na nagpapigil si Ye Zuan. Dao Heartseed Devil Technique. Direktang ginamit ni Ye Zuan ang kanyang trump card, at ang itim na buto ng demonyo sa kanyang puso ay lumakas din ng kaunti. Kasabay nito, lumawak din ang kanyang mga meridian, at tumaas ang kanyang kontrol sa chi ng langit at lupa. Patayin. Mabilis siyang tumakbo palabas at sinimulang patayin ang mga eksperto ng Shangqing Palace. Matapos lumitaw ang matandang itim ang mata, sumugod din siya patungo sa 5 eksperto sa Heaven Vein Realm. Hanggat ang 3 eksperto sa Heaven Vein Realm na ito ay haharapin, ang sitwasyon ay maaayos. Guro, ikaw, gulat na sabi ng isang Heaven Vein Realm expert ng Shangqing Palace. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Patayin. Pagdating ng panahon, wawakasan ko na ang sarili kong buhay. May malay pa rin ang matandang itim ang mata, ngunit pagkatapos na mawala ang epekto ng Dao Heartseed Devil Technique, mawawalan siya ng malay. Sa oras na iyon, papatayin niya ang sinumang makita niya, at maaaring masira ang buong Shangqing Palace. Kaya naman, pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan muna niyang harapin ang mga eksperto ng Demon Sect. Sa pagsali ng matandang itim ang mata sa labanan, ang Demon Sect ay nasa ilalim ng matinding pressure. Sa oras na ito, ang 3 Heaven Vein Realm expert ng Demon Sect ay tila kaharap ang 5 o 6 na Heaven Vein Realm expert ng Shangqing Palace. Gayunpaman, sa kabilang panig ng magulong labanan, nagkaroon ng nakagigimbal na pagbabago. Pagkatapos gamitin ang Dao Heartseed Devil Technique, tumaas ang lakas ni Ye Zuan. Sa oras na ito, itinuturing din siyang eksperto sa Heaven Vein Realm. Kahit na ang Palace Lord ng Shangqing Palace ay hindi kapantay para sa kanya, dahil ang mga epekto ng Dao Heartseed Devil Technique ay nawala na. Sinasamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito, walang habas na pinatay ni Ye Zuan ang mga eksperto ng magkabilang panig, at unti-unting tumaas ang kanyang kaharian. Ngayon, ang natitirang mga eksperto ay pawang mga elite. Napakalakas nila, at kasabay nito, napakayaman din nila. Sa oras na ito, naghahanda si Ye Zuan na patayin ang isang Shangqing Palace Elder na maaaring gumamit ng Dao Heartseed Devil Technique. Brat, bagamat hindi ko alam kung saang panig ka galing, hindi ako papayag na tumakbo ka ng ganito. Mamatay ka, sigaw ng isang Thick Earth Vein Realm Elder ng Shangqing Palace. Kung gusto mo akong patayin, kailangan nating makita kung ano ang kaya mo. Umirap si Ye Zuan. Ito ang taong nasa tuktok ng Shangqing Palace, kaya dapat ay marami siyang magagandang bagay sa kanyang interspatial ring. Bagamat walang mga side effect pagkatapos gamitin ang Dao Heartseed Devil Technique, mapapalakas nito ang demonyong binhi sa puso ng isang tao. Sa makatuwid, ang mga elder sa Shangqing Palace na ito ay hindi nang ahas na gamitin ito ng walang ingat. Ang elder ng Shangqing Palace na ito ay ginamit na ito ng 3 beses noon, at ngayon lang, ginamit niya ito sa pang-4 na pagkakataon. Sa tansya niya, 4 na beses niya itong magagamit.
Kung ginamit niya ito sa ikalimang pagkakataon, siya ay magiging katulad ng matandang itim ang mata, na ang mga mata ay magiging itim, at magiging demonyo pagkatapos ng ilang sandali. Sa makatuwid, hindi siya nagbigay ng malaking banta kay Ye Zuan sa oras na ito. Shangqing Sword Technique. Shangqing Demonic Trampling Steps. Kabanata 478. Ang huling oras. Prime Clear Sword Technique, mamatay ka. Umirap si Ye Zuan at naglaslas gamit ang kanyang espada. Wala na akong pakialam dyan. Ginamit ng Elder ang Dao Heart Demon Seed Technique sa huling pagkakataon. Nawala ang puti sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim. Gayunpaman, sa sandaling ito, RIP, katatapos lang gamitin ng Elder ang Dao Heart Demon Seed Technique nang pinutol ni Ye Zuan ang kanyang ulo. Siya ay isang hakbang na masyadong mabagal pagkatapos ng lahat. Nagmamadaling lumapit si Ye Zuan at inalis ang kanyang Universe Ring, binuksan ang 63rd Earth Vein. Ang tunog ng pagbagsak ng bangkay ng matanda sa lupa ay nahulog sa pandinig ng iba. Yung batang yun, napansin din ito ng matandang itim ang mata. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw, "Isa sa inyo, go!" Nang marinig ito ng katabi niya, tumanggaw siya at sinabing, "Guro, pupunta ako." Kahit 3 laban sa 3, napakalakas ng matandang itim ang mata. Kaya niyang labanan ng 3 tao, kaya kahit isa sa kanila ang umalis, hindi ito magiging problema. Ang Heaven Vein expert na hahanap kay Ye Zuan ay ang disipulo ng matandang lalaki na may itim na mata. Kasabay nito, siya rin ang susunod na Palace Master ng Prime Clear Palace. Siya ang kasalukuyang pangalawang pinakamalakas na tao sa Prime Clear Palace at nakapagbukas na ng 2 Heaven Veins. Gayunpaman, hindi na niya magagamit ang Dao Heart Demon Seed Technique. "Brat, pinatay mo ang napakaraming tao ng aking Prime Clear Palace. Go to hell." Ang matanda na may kulay abo na damit ay umungal at sumugod kay Ye Zuan. Sa kanyang 100 taong gulang, nakakahiya na para sa kanya ang pag-atake kay Ye Zuan, na 20 taong gulang pa lamang. Gayunpaman, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Prime Clear Palace ngayon. Wala siyang masyadong pakialam. Dumating na sa wakas ang isang Heaven Vein expert. "Patayin." Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Ye Zuan habang pasulong siya. Ito, ang unang pagkakataon na nakipag-away siya sa isang eksperto sa Soul Essence Realm na nagbukas ng Heaven Vein, ngunit alam niyang tiyak na hindi ito ang huli. Dao Heart Demon Seed Technique. Muli itong ginamit ni Ye Zuan. "Brat, wag mo nang gamitin ulit. Sa iyong kaharian, maaari mo lamang itong gamitin ng 2 beses sa pinakamarami. Ay demonyo ka sa ikatlong pagkakataon." Pinaalalahanan siya ng Demon Master sa kanyang puso. "Alam ko," sagot ni Ye Zuan sa loob. Minamaliit niya ang lakas ng palasyo ng Shangqing, at pinalaki rin niya ang sarili niyang lakas. Iniisip na niya na kung hindi masisira ng Dao Heart Seed Devil Art sa pagkakataong ito ang Shangqing Palace, tatakas siya. Pagkatapos ng lahat, kung ginamit niya ito sa pangatlong beses, maaaring samantalahin ng Demon Master ang sitwasyon. Sa isang kisap mata, nagsimulang mag-away ang dalawa. Matindi ang kanilang laban hanggang sa magdilim ang langit. Kasabay nito, ang labanan sa panig ng matandang itim ang mata ay papalapit na sa pagtatapos. Ang matandang itim ang mata ay ang nakatatandang kapatid ng Devil Master. Ito ang huling beses na gagamitin niya ang Dao Heart Seed Demon Technique. Kung lumipas ang tagal, mawawalan na siya ng malay. Gayunpaman, nabuksan na niya ang 3 Earth Veins. Sa tulong ng Dao Heart Seed Demon Technique at isa pang eksperto sa Heavenly Vein mula sa Shangqing Palace, nasugatan na niya ang 3 tao mula sa Demon Sect. Kung bibigyan pa siya ng ilang segundo, ang 3 eksperto sa Heavenly Vein mula sa Demon Sect ay mamamatay lahat sa kanyang mga kamay. "Gusto mo talagang sirain ang aking Shangqing Palace? Mamatay." Ang matandang may itim na mata ay biglang nagbuga ng kapangyarihan at naglaslas gamit ang kanyang espada, na direktang pumatay sa eksperto sa Heaven Vein ng isang demonyong sekta. Ngayon, 2 laban sa 2. Ang mga eksperto ng demonyong sekta ay wala ng kapangyarihan. Ngayong isa pa ang namatay, agad silang tumalikod at tumakas. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay hindi kasing bilis ng matandang itim ang mata. "Mamatay kayong lahat." Ang matandang itim ang mata ay nasa isang killing frenzy dahil alam niyang wala na siyang gaanong oras.
Kinailangan niyang patayin ang lahat ng kanyang mga kalaban at pagkatapos ay magpakamatay. Kung hindi, lahat ng naruroon ay mamamatay dito. Rip, rip. Dalawang malulutong na tunog ang narinig, at ang natitirang dalawang eksperto sa Heaven Vein ng sekta ng demonyo ay sunod-sunod ding nahulog. Ngayon, ang Demon Sect ay hindi nabanta. Hindi, may isa pa. Lam-ingalinga ang matandang may itim na mata sa paligid at nalaman na may isa pang katawan ng Heaven Vein expert na nahulog. Ito ay kanyang alagad. Ano? Ang matandang itim ang mata ay natigilan, ngunit hindi niya agad nahanap ang figure ni Yezuan. Mabilis siyang lumingon sa paligid at natagpuan si Yezuan sa lugar kung saan nahulog ang mga eksperto sa Heaven Vein ng tatlong demonyong sekta. Sa oras na ito, hinubad na ni Yezuan ang interspatial ring ng tatlong tao. Ding! Binuksan na ng host ang 66th Earth Vein. Gamit ang interspatial rings ng apat na Heaven Vein expert, binuksan ni Yezuan ang tatlong Earth Veins ng sabay-sabay. Hindi lang iyon, mabilis din niyang nilampasan ang huling eksperto sa Heaven Vein ng Shang-Chiing Palace maliban sa matandang may itim na mata. Mamatay. Lumipas na rin ang Dao Heart Demon Seed technique ng Heaven Vein expert, kaya bumaba ang kanyang lakas. Agad siyang pinatay ni Yezuan. Ding! Binuksan na ng host ang 67th Earth Vein. Isang pamilyar na abiso ang tumunog. Ang eksenang ito ay lampas sa inaasahan ng matandang itim ang mata. Noong una ay inakala niya na si Yezuan ay papatayin ng kanyang disipulo, ngunit hindi niya inaasahan na mababaligtad ang sitwasyon. Hindi lang iyon, pinatay din ni Yezuan ang huling eksperto sa Heaven Vein ng Shang-Chiing Palace. Kung maghihintay siya hanggang sa lumipas ang tagal ng Dao Heart Demon Seed technique, wala ng mga eksperto sa Heaven Vein sa Shang-Chiing Palace. B*****, gusto kitang patayin. Galit na galit ang matandang itim ang mata at sumigaw sa langit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakamaskara na si Yezuan ay ngumisi at sinabing, "Senior brother, hindi mo ba ako naaalala?" Ang pangungusap na ito ay natigilan sa matandang may itim na mata at napabulalas siya, "Ikaw ba? Senior kuya, naisip mo siguro na pagkatapos kong makatakas sa selyo, hahanap ako ng lugar para sa pagtatanim at pagkatapos ay babalik para mag-higanti, tama ba?" Nagpatuloy si Yezuan. Bagamat siya ang nagsalita, sinabi niya ang pangungusap na ito ayon sa orihinal na mga salita ng Demon Lord. Tinatakan kita sa Celestial Wolf Island ilang dekada na ang nakalipas, at hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagpadala ng mga eksperto para patayin ka. Ngayon, inihatid mo na talaga ang sarili mo sa akin, malamig na sabi ng matandang itim ang mata. Senior brother, huwag kang masyadong mapagkunwari. Para sa posisyon ng Palace Lord ng Shang-Chiing Palace, talagang nilusot mo ako. Pinilit akong gamitin ang huling Dao Heart Demon Seed technique, at pagkatapos ay magdemonyo sa isang halimaw na hindi tao o multo. Ngayon, naparito ako upang kitilin ang iyong buhay. Nagpatuloy si Yezuan. Ginamit ko rin ang huling Dao Heart Demon Seed technique. Malapit na akong mademonyo, ngunit hindi ako magiging halimaw na katulad mo. Junior brother, sabay tayong mamatay. Sumigaw ang matandang itim ang mata at direktang sinugod si Yezuan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang patayin muna si Yezuan, pagkatapos ay magpakamatay. Kapag ang binhi ng demonyo sa puso ng isang tao ay lumago sa isang tiyak na lawak, ito ay sisibol pagkatapos ng tagal ng Dao Heart Demon Seed technique. Bago yun, ang isang magsasaka ay talagang may dalawang pagpipilian. Ang una ay demonisasyon. Sa ganitong paraan, maaari niyang mapanatili ang kanyang pisikal na katawan, ngunit mawala ang lahat ng katwiran at maging isang makinang pangpatay. Ang pangalawa ay demonisasyon. Ito ay upang iwanan ang pisikal na katawan ng isang tao at maging isang halimaw tulad ng Demon Lord. Ayaw din pumili ng matandang itim ang mata. Gusto lang niyang mamatay ng magkasama. Patayin. Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa, mabangis na umatake sa isa't isa. Ginawa rin ng matandang may itim na mata ang lahat para protektahan ang Shang-Chiing Palace, dahil wala na siyang masyadong oras. Buong lakas din ang pag-atake ni Yezuan upang sirain ang panahon ng Demon Lord. Hanggat pinatay niya ang matandang itim ang mata, maaari niyang sirain ang Shang-Chiing Palace at kumpletuhin ang misyon ng Demon Lord. Gayunpaman, ang hindi napansin ng dalawa ay 200 tao na lang ang natitira sa panig ng Shang-Chiing Palace, habang mayroon pa ring 500 eksperto sa panig ng Demon Sect.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng mga eksperto ng Shangqing Palace ay papatayin ng mga eksperto ng Demon Sect. Kabanata 479. Void God Realm. Ang dugo ay umagos tulad ng isang ilog sa entablado, at hindi mabilang na mga sirang paa ay nasa lahat ng dako. Nagtakbuhan din sa malayo ang mga martial artist na nanunood ng laban dahil pakiramdam nila ay may malaking mangyayari. Oo naman, nang ang lahat ng mga eksperto mula sa Shangqing Palace ay pinatay ng mga tao mula sa Demon Sect, isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan at tumayo sa itaas ng Thousand Corps Arena. Sa sandaling lumitaw siya, si Yezuan at ang madilim na mata na matandang lalaki ay agad nananlamig. Parehong hindi may galaw ang kanilang mga katawan. Ang tanging nagawa nila ay pumikit at ibuka ang kanilang mga bibig. Hindi lang sila, kundi maging ang mga eksperto mula sa Demon Sect at ang 10,000 manunood na 10,000 metro ang layo ay pareho. Hindi sila makagalaw. Parang nagyelo ang buong mundo. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Hindi rin ako makagalaw. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Tingnan mo, may ibang tao sa stage. Napatingin ang lahat at nakita ang isang binata na nakasuot ng puting damit na lumitaw sa ere sa itaas ng arena ng wala saan. Ang Killing Luo Sect ay nakasuot ng itim, ang Green Ghost Alliance ay nakasuot ng berde, at ang Shangqing Palace ay nakasuot ng puti. Gayunpaman, ang madilim na mata na matanda ay ang tanging natitira mula sa Shangqing Palace. Ang binata na nakaputing damit ay may hawak na folding fan sa kanyang kamay at gulat na tumingin kay Yezuan. Bulong niya sa sarili, hay nako, ang taas ng pagkakahawig ng dugo. Sok. Illegitimate child daw siya ng kung anong clan. Walang nakaintindi sa kanyang mga salita, at walang nakakaalam kung sino ang kanyang tinutukoy. Gayunpaman, naunawaan ni Yezuan na ang binata na nakasuot ng puti ay nagsasalita tungkol sa kanya. Thump. Malapit nang sumabog ang puso ni Yezuan. Pakiramdam niya ay may kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng binata na nakaputing damit. Espiritu Realm. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang nakaputing damit na binata na ito ay nagawang i-immobilize ang 10,000 tao sa pamamagitan lamang ng presyon ng kanyang hitsura. Ang kanyang lakas ay tiyak na wala sa Spirit Realm. Hindi, wala siya sa Spirit Realm. Ang boses ng Demon Lord ay biglang umalangaw sa isip ni Yezuan. Nakakita na ako ng isang eksperto sa Spirit Realm noon, ngunit hindi niya ako binigyan ng ganoong kalakas na pressure. Imposible para sa kanya na hindi makakilos ang libu-libong tao. Ang binatilyong ito na nakaputing damit ay nasa Void God Realm. Panipi. Virtual God Stage. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Nakakita na siya ng eksperto sa Spirit Stage dati. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumatay sa nasugatang wyvern sa Tang Dynasty. Ngayon, gayunpaman, nakita niya talaga ang isang empty God Realm expert. Bukod dito, ang edad ng kabilang partido ay katulad ng sa kanya. Kahit anong isipin niya, pakiramdam niya ay imposible. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Tanging ang mga eksperto sa Nihility God Realm ang maaaring gumamit ng kanilang mga aura para sugpuin ang libu-libong tao na naruroon. Maging ang matandang may itim na mata na nagbukas ng kanyang Heaven Meridian ay parang estatwa sa hangin. Sa oras na ito, ang binata na nakaputi ay biglang tumingin sa kanang kamay ni Yezuan at gulat na sinabi, "Oh! Ang espada ng Bawang Sword God. Alam ko kung sino ka." WHO. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Bawang Sword God, maaaring siya ang master ng Bawang Sword. "Anak, anong pangalan mo?" Nakangiting tanong ng binata na nakaputi. "Sino ka?" Hindi malay na tanong ni Yezuan. "Kotsa." Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, nabasag ang kanyang maskara. Pagkatapos, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib at hindi sinasadyang tumalsik ng isang subo ng dugo. Nagbago ang ekspresyon ng binata na nakaputi at sinabing, "I'm asking for your name." Napakalakas. Nagulat si Yezuan. Alam niyang kaya siyang patayin ng binata na nakaputi sa isang pag-iisip lamang. Ang gayong tao ay hindi magagapi. "Anak, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kahit hindi siya umatake, mapapatay ka niya sa isang iglap." Mabilis na paalala ng Demon Lord. Kahit na si Yezuan ay ayaw at hindi nasisiyahan, hindi niya paglalaroan ang kanyang buhay.
Pagkatapos ng tahimik na pagsumpa sa binata na nakaputi, malamig niyang sinabi, Yezuan. Nang marinig ang pangalang ito, pinaikit ng binata na nakaputi ang kanyang mga mata at muling ngumiti, kaya ikaw pala. Kung pag-uusapan, maituturing akong pinsan mo. Pinsan. Nang inag ang puso ni Yezuan. Kaunti lang ang mga tao sa Ye family, at kilala niya ang lahat ng kanyang mga pinsan. Gayunpaman, ang binatang nakaputi na ito ay napakalakas at nakilala ang bawang sword, kaya maaaring mula lamang siya sa panig ng ina ni Yezuan. Ang kasalukuyang mood ni Yezuan ay hindi maipaliwanag. Hindi niya inaasahan na may makikilala siya sa pamilya ng kanyang ina. Sino ka? Tanong muli ni Yezuan. Ngumiti ang binata na nakaputi. Tandaan, ang pangalan ko ay Jiang Tianjin. Jiang Tianjin. Jiang. Dahil sa pangalang ito ay napagtanto ni Yezuan na ang apelyido ng kanyang ina ay Jiang. Gayunpaman, natigilan siya sa sumunod na sinabi ng binata na nakaputi. Matandang may itim na mata, saksakin mo. Biglang napalingon ang binatang nakaputi sa matandang may itim na mga mata. Ano? Ang matandang may itim na mga mata ay hindi ng ahas na hamarang. Ngayong narinig niya ito, natigilan siya. Gayunpaman, napagtanto niya na kaya niyang igalaw ang kanyang katawan. Sa 10,000 tao sa himpapawid, siya lang at ang binatilyong nakaputi ang nakakagalaw. Oo, walang ibang pakialam ang matandang may itim na mata. Direkta niyang sinaksak ang kanyang espada sa ulo ni Yezuan. Banal na tae. Halos lumuwa ang mga mata ni Yezuan sa kanilang mga socket. Ano ang nangyayari? Talagang sinusubukan siyang patayin ng kanyang pinsan. Sa sandaling ito, hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang ang espada ng matanda ay nakaharap sa kanya. Gusto niyang umiwas, ngunit hindi siya makagalaw. Nawalan na siya ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya sa ganoong kabang lugar. Ayaw niya. Gayunpaman, nang malapit nang tumusok ang espada ng matanda sa noo ni Yezuan, nanlamig ang katawan ng matanda. Ramdam ni Yezuan ang temperatura ng espada. Napakalamig noon. Sabi ko saktan mo siya, hindi yung ulo niya. Paalala ng binatang nakaputi sa kanya. Ang pangungusap na ito ay nagpalamig sa puso ni Yezuan. Ayaw siyang patayin ng binatang nakaputi. Sa halip, gusto niya itong pahirapan. Sa sinabi nito, naigagalaw muli ng matanda ang kanyang katawan. Kasunod nito, sinaksak niya ang kanyang espada sa tiyan ni Yezuan. Rip! Ang tunog ng tibak na tumutusok sa laman ay napakagalaw. Napabuntong hininga ang lahat, maingat pa silang napalunok ng laway. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang binata na nakaputi, si Jiang Tianjin, ay kahawig ni Yezuan. Ang una ay nag-claim pa na siya ay pinsan ni Yezuan. Gayunpaman, kung sila ay mga kamag-anak, bakit niya hiniling sa matanda na saksakin si Yezuan? Hindi man naiintindihan ng matandang may itim na mga mata, alam niyang tiyak na hindi ordinaryong tao ang binatilyong nakaputi. Kung lalaban siya, tiyak na mamamatay siya. Ang ganda ng boses. Again, nakangiting tumanggo ang binata na nakaputi. Inilabas ng matanda ang kanyang espada at muling sinaksak. Rip! Kumunat ang noo ni Yezuan. Kaya niyang tiisin ang sakit na ito. Sa bagay, panandalian lang sakit. Malapit na siyang gumaling. Oh, ganun ba kabilis ang recovery niya? Panipi, medyo nagulat ang binatang nakaputi. Nakita niya na ang sugat ni Yezuan ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Wala man lang naiwan kahit isang peklat. Gayunpaman, nang bunutin ng matandang itim ang mata ang espada, hindi na gumaling ang sugat. Kabanata 500, Jiang Tianjin. Ano? Ang bloodline ng Sacred Tree of Life ay pinipigilan. Isang abiso ang tumunog sa isipan ni Yezuan, na naging dahilan upang siya ay tuluyang natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bloodline ng Sacred Tree of Life na pinigilan. At hindi na gumana. Paano magiging napakalakas ng Empty God Realm? Sa sandaling ito, biglang tumalon si Wei Zhenchen mula sa artifact space ni Yezuan at nag-transform bilang isang ibong matalas ang tuka. Direkta siyang lumipad patungo sa binata na nakaputi. Wei Zhenchen, huwag. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata at sumigaw. May rock spirit talaga. Hindi masama, pero sayang hindi ako interesado. Dapat ay mayroon kang malalim na relasyon dito, tama ba? Panipi. Sa sandaling matapos magsalita ang binata na may puting damit,
Nasunog ang buong katawan ni Wei Zhenchen at agad na naging abo. Hindi, kahit abo ay hindi naiwan. Para silang nawala sa manipis na hangin. Ding! Namatay na ang alaga ng host na si Wei Zhenchen. Wei Zhenchen. Halos lumuwa ang mga mata ni Ye Zuan sa kanilang mga socket nang marinig niya ang notification. Hindi niya napigil ang umungol. Matagal na siyang sinundan ni Wei Zhenchen, natural na may malalim siyang nararamdaman para sa kanya. Kung hindi dahil kay Wei Zhenchen, ilang beses na siyang namatay. Gayunpaman, ngayon, nasaksihan niya talaga si Wei Zhenchen na sinunog sa lupa ng hindi kilalang apoy gamit ang kanyang sariling mga mata. Ni hindi niya alam kung paano ito nagawa ng kabilang partido. Hehe, galit ka pero pwede mo ba akong patayin ng mata mo? Muling tumawa ang binata na nakasuot ng puting damit. Habang nagsasalita ang binata na nakaputing damit, sinulyapan niya ang matandang itim ang mata. Naunawaan ng matandang itim ang mata kung ano ang ibig niyang sabihin at nagsimulang umatake ng ligaw. Higit pa rito, iniwasan niyang tamaan ang kanyang mahahalagang puntos sa bawat strike. Sa isang iglap, napuno ng dugo si Ye Zuan. F***sick. Ang ekspresyon ni Ye Zuan ay sobrang pangit. Ang kanyang Sacred Tree of Life bloodline ay napigilan at hindi na siya nakabawi. Kung masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya, dito siya mamamatay. Sa sandaling ito, isinumpa na niya ang 18 henerasyon ng mga ninuno ng binata na nakasuot ng puti. Kung nakakamatay lang ang kanyang mga mata, 1,000 beses na sana ang binata na nakasuot ng puti. Not bad, not bad. Napaka-interesting ng expression mo. Tumango ang binata na nakaputi bilang kasiyahan. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumakas ang aura ng matandang may itim na mata. Nawalan na siya ng huling katwiran at sinapian ng demonyo. Sa kanyang pagiging demonyo, hinugot niya ang kanyang espada at sinaksak patungo sa puso ni Ye Zuan. Hindi maganda. Nanlaki ang mata ni Ye Zuan. Bakit ang madilim na mata na matandang ito ay nakukulam sa oras na ito? Sa kasamaang palad, hindi pa rin siya makagalaw. Ang mahabang espada ay tumusok sa dibdib ni Ye Zuan. Si Ye Zuan ay nawalan na ng pag-asa. Hindi niya alam kung makakapag-react pa ba ang kabataang nakaputing damit. Hindi, dapat sabihin na ang kabataang nakaputing damit ay Cecilake. Ang espada ay tumusok na sa puso ni Ye Zuan, ngunit ito ay tumusok lamang ng kaunti. Hehe, napizes siya. Malamig na ngumiti ang nakaputing damit at sinabing, ako, si Jiang Tianjin, ay kayang pumatay ng sino mang gusto ko. Kung gusto kong may mabuhay, walang sino man ang maaaring patayin. Biglang, isang alon ng presyon ng damaykit sa matandang maitim ang mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mag-spray ang dugo mula sa kanyang 7 butas at nahulog siya mula sa langit. Patay. Ang binatilyong nakasuot ng puting damit ay hindi man lang ginalaw ang isang daliri. Ang kanyang aura lamang ay sapat na upang patayin ang isang eksperto na nagbukas ng 3 heaven veins. Ang kanyang lakas ay sadyang napakalakas ng langit. Gulat na napatingin ang lahat. Ang mahabang espada ng madilim na mata na matandang lalaki ay tumatagos pa rin sa dibdib ni Ye Zuan. Umaagos pa rin ang dugo. Sok. Gusto ko sana makipaglaro sa iyo ng konti, pero may mga bagay akong dapat asikasuhin, kaya pahinga muna ako. O sige, ano nga ulit pangalan mo? Panipi. Nakangiting tumingin kay Ye Zuan ang nakaputing damit na binata, ngunit bago pa man makapagsalita si Ye Zuan, nagpatuloy siya ng nakangiti, kalimutan mo na ito. Kakalimutan ko ito mamaya, tandaan mo lang ang pangalan ko. Tinatawag akong Jiang Tianjin. Umaalingaw pa rin ang boses niya sa pandinig ng lahat, pero nawalan na siya ng walang bakas. Kasabay nito, ang lahat ng naruroon ay sa wakas ay nakagalaw. Pagkaalis ng binata na nakaputing damit, nagmamadaling binunot ni Ye Zuan ang mahabang espada sa kanyang dibdib. Ang dugo ng sagradong puno ng buhay ay nagpagaling din sa kanyang mga sugat. Jiang Tianjin, ako, si Ye Zuan, ay sumusumpa na papatayin kita. Si Ye Zuan ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at umungal sa kalangitan. Siguradong ipaghihiganti niya ang kahihiyang ito. Jiang Tianjin, ang pamilyang Jiang. Sa pagkakataong ito, si Ye Zuan ay ginawaran ng matinding suntok. Halos hindi pa siya nakalusot sa Essence Soul Realm at hindi man lang nabuksan ang kanyang heavenly vein. Si Jiang Tianjin ay halos kasing edad niya, ngunit isa na siyang eksperto sa Void God Realm.
Masyadong malaki ang pagitan ng dalawa. Mabuti na lang at ayaw siyang patayin ng binatilyong nakaputi sa oras na ito, kaya nagawa niyang magpumiglas sa pintuan ng kamatayan. Maya-maya, dali-dali siyang bumaba at kinuha ang interspatial ring ng dark-eyed old man. Pagkatapos, kinolekta niya ang interspatial rings ng mga eksperto mula sa Shangqing Palace. Wala sa mga nakatataas mula sa Shangqing Palace ang nakaligtas, kaya ang Shangqing Palace ay maaari lamang mabuwag. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang daang mga disipulo ng Demon Sect. Sa makatuwid, mabilis na pinatay ni Ye Zuan ang kanyang daan. Si Wei Zhenchen ay patay na, at ang kabataang nakasuot ng puti ay nawala. Sa makatuwid, may lalabas lamang ni Ye Zuan ang kanyang galit sa mga disipulong ito ng Demon Sect. Sa oras na ito, nabuksan na niya ang 69 na Earth Veins, at 3 yugto lamang ang layo mula sa tuktok. Kahit na hindi niya ginamit ang Dao Heartseed Demon Technique, maaari pa rin niyang patayin ang lahat ng Demon Sect expert. Hindi maganda, umatras. Nagdilim ang mukha ng Killing Rickshaw sa sect leader. Masyado siyang nabigla ng binata na nakaputing damit. Kahit na mayroon siyang lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Ye Zuan. Gayunpaman, kahit na gusto niya, wala siyang magagawa kay Ye Zuan. Wala pang kalahating minuto, ang daan-daang ekspertong ito ay patay na lahat, at binuksan ni Ye Zuan ang kanyang ika-70 Earth Vein. Pagkatapos, direktang umalis si Ye Zuan sa Shangqing Palace. Demon Master, bagamat hindi ko pinatay ang iyong puot, patay na siya. Ang Shangqing Palace ay maaaring ituring na mawawasak. Ang aking misyon ay tapos na, tama ba? Pagkatapos umalis sa Shangqing Palace, huminahon si Ye Zuan at nagtanong. Tama na, naipagiganti ko na ang galit ko. Kaya kung mamatay ng walang pagsisisi. Salamat. Taos-pusong nagpasalamat ang Demon Master. Tandaan mong tuparin ang iyong pangako. Malamig na sabi ni Ye Zuan. Bagamat natapos na niya ang kanyang misyon, ang Demon Master ay hindi isang tao. Baka mamatay pa siya kasama niya. Magiging trahedya iyon para sa kanya. Alam ko. Sumagot ang Demon Master, nagamit mo na ng 2 beses ang Dao Heartseed Magic Art. Tinatansya ko na sa iyong kasalukuyang kaharian, 1 beses mo lang itong magagamit. Kaya't binabalaan kita na huwag mong gamitin ito ng walang ingat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga bakas ng itim na enerhiya ay lumabas sa katawan ni Ye Zuan. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na naramdaman ni Ye Zuan ang anumang bakas ng demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Siya ba ay nagwasak sa sarili? Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang Demon Master ay isang tao noong siya ay nabubuhay pa. Matapos gamitin ang Dao Heartseed Magic Art sa huling pagkakataon, pinili niyang maging demonyo. Kaya naman nanatili pa rin ang kanyang kamalayan. Ngayong nawasak na ang palasyo ng Shangqing at naipaghiganti niya ang kanyang puot, ang kaharian ni Ye Zuan ay mas mataas kaysa sa kanya. Alam niyang hindi niya maagaw ang katawan ni Ye Zuan, kaya nagpakamatay siya. Natigilan si Ye Zuan ng ilang segundo sa ere, pagkatapos ay umalis siya. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na natapos na. Gayunpaman, may bagong pinagmumula ng puot sa kanyang puso. Iyon ang nakaputing kabataang iyon. Sa oras na iyon, pakiramdam ni Ye Zuan ay para siyang langgam na maaaring durugan ng kabilang partido.